Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Ika mula sa Quezon National High School at kasalukuyan OJT dito sa Quezon Provincial Library. Ngayong araw na ito, meron akong kwento sa inyo tungkol sa isang hayop na sigurado akong madalas na nakikita nyo sa inyong mga bahay. May idea na ba kayo? Tama! Butiki! Mga bata, makinig ng mabuti ha! Para malaman nyo ang buong kwento na ang bagong kaibigan ni Bing Butiki. Kwento ni Ina Reyes at guhit ni Jason Moss. Si Bing Butiki ay matagal nang nakatira sa bahay ni na Lolo Ding at Lola Paz. Matalino si Bing. Pinapanood niya ang lahat na nangyayari sa bahay. Mahilig din siyang magbigay ng payo sa ibang mga butiki. Huwag na huwag kayong bababa kapag may mga batang malilikot. Baka matulad kayo sa ibang butiki. Ikinukulong sila ng mga bata sa boteng maliliit. Gustong-gusto ni Bing manghuli ng mga lamok at gamo-gamo. Paborito niyang pagkain ng mga ito. Mahilig din siyang makipaglaro sa ibang mga batang butiki. Isang gabi, dinalaw si Bing ng mga kanyang kalaro. Maglalaro sila ng taguan. Maya-maya, dumating si Kuya Bobet. Si Kuya Bobet ay anak nila Lolo Ding at Lola Paz. Kasama ni Kuya Bobet ang anak na si Aina. Si Aina ay 3 taong gulang, tuwid na siyang magsalita. Gustong-gusto niyang makinig ng mga kwento ng kanyang lolo at lola. Aba, si Kuya Bobet? May kasamang bulilit? Sigaw ng pinakamaliit na butiki. Si Kuya Bobet ang kilabot ng mga butiki? Tanong ng isang duling na butiki. Umuwi na tayo. Marami daw nahuling butiki iyan nung bata pa siya. Iyan ang sabi ng lolo ko. Pilyo raw daw talaga iyan si Kuya Bobet. Psst! Huwag nga kayong maingay. Ang sabi ni Bing. Mabait na si Kuya Bobet ngayon. Tignan nyo at malaki na ang kanyang anak. Napaka-cute pa. Cute nga, pero hindi naman tayo makalapit sa kanya. Baka malikot din yan tulad ng tatay niya. Ang sabi ng nanay ko, kung ano ang puno, siya ang bunga. Alam kong totoo yon, sagot ng isang butiking nakasalamin. At nag-uusap-usap ang mga butiki. Ay na, naririnig mo ba ang mga butiki? Tanong ni Lolo Ding. Nasaan ang mga butiki, apo? Ayun po, tumingin sa itaas si Aina at tumuro sa kisame. Nanlaki ang mga bilog niyang mata, pati ang kanyang mga butas sa ilong. Naku, ang lakas yata ng boses natin. Narinig tayo ng bulilit. Bulong ng isang matabang butiki. Hindi ito pinansin ni Bing. Nakakatuwa si Aina, laging nakangiti. Sabi niya, sigurado akong hindi pa siya nakakita ng butiki sa malapit. Ano kaya kung bumaba ako at lumapit sa kanya? Ha? Bababa? Di ba lagi mo sinasabi sa amin na huwag kaming bababa? Sagot ng duling na butiki. Sige Bing, bumaba ka. Sabi naman ng pinakamaliit na butiki. Malay mo, hindi ka ikukulong ni Aina sa bote. Ibig sabihin, hindi lahat ng bata ay nanguhuli ng butiki. Matapang si Bing, butiki. Huminga siya ng malalim, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabi, 1, 2, 3, talon! Biglang tumalon si Bing, butiki, sa mga paa ni Ainang bulilit. Ay butiki, napatalon si Lola Paz. Nagtawanan sina Lola Ding at Kuya Bobet. Hinuli ni Kuya Bobet si Bing. Ipinakita niya ang butiki kay Aina. Tignan mo ang butiki, anak. Takot ka ba sa butiki? Hindi sumagot ang batang maliit. Tinignan nito ni Bing, butiki. Nakabuka ang bibig ni Aina. Nanlalaki ang kanyang mga mata at butas ng ilong. Bati ni Bing kay Aina. Napalundag sa tuwa si Aina. Aina, kaibigan natin ng mga butiki. Kinakain nila ang mga gamo-gamo at lamok na kumakagat sa iyo at sa ibang mga bata. Sige, hawakan mo. Huwag kang matatakot. Hindi ka kakagatin ng butiki. Paliwanag ni Kuya Bobet.
Hinawakan ni Aina ang katawan ni Bing. Tinignan niya ito mula ulo hanggang buntot. Lalong nanlaki ang mga mata nito at ilong ni Ainang mabulilit. Hayan, Aina, kaibigan mo na ang butiki, sabi ni Lola Paz. Sa kisame, nanonood ang mga kalaro ni Bing. Kaibigan, ano kaya ang ibig sabihin ng salitang iyon? Tanong ng mga butiki. Papa, pwede ko bang iuwi ang butiki? Tanong ni Aina. Natakot si Bing. Naisip niya, naku, tulad din ba si Aina ng mga batang malilikot? Takot na takot ang mga butiki sa kisame. Baka hindi na makabalik si Bing. Hindi maaari, anak. Kaibigan natin ng mga butiki. Hindi natin dapat sila huhulihin. Dapat hayaan natin silang maglaro doon sa kisame. Sagot ni Kuya Bobet. Alam mo ba kung bakit kukunti ang mga gamo-gamo at lamok dito sa atin? Dahil hinuhuli sila ng mga butiki. Sabi ni Lolo Ding. Sige apo, pauwiin na natin ang mga kaibigan mong butiki. Sabi ni Lola Paz. Ngumiti si Aina, binitawan si Bing at sinabi, Babay butiki, balik ka ulit ha. Mula ngayon, magkaibigan na tayo. Ngumiti si Bing kay Aina at masayang bumalik sa kisame. Tuwang-tuwa ang mga butiki sa kisame. Bumalik na si Bing. Masaya silang kumakanta at sumayaw. Iisa ang kanilang inuulit. Kaibigan ni Bing, si Aina. Kaibigan namin si Aina. Mula noon, hindi na natakot si Bing at ang mga butiki sa mga bata. Tuwing dadalaw sina Kuya Bobet at si Aina, kina Lolo Ding at Lola Paz, tumatalo ng mga butiki mula sa kisame. Nakikipaglaro sila sa kanilang bagong kaibigan. Kaibigan! Kaibigan! At doon nagtatapos ang ating kwento. Mga bata, kagaya nga ng sabi sa kwento, huwag daw nating uhulihin ang mga butiki dahil para na rin daw natin silang kaibigan. Sila ang nanguhuli ng mga lamok at iba pang insekto na may dalang sakit, kagaya ng dengue. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa huli mga bata, paalam!